sometimes you have to bend the law. Yun! Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. I'd like to manifest na. Hindi ko alam kung nakikinig ko tayong lahat. Yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. A couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. Reaction by PH. So ito po, magandang araw po sa inyo mga ka-Reaction Bay. Ito po, ako si Reaction Bay at sabay-sabay po nating i-comment sa comment section itong mga bidyong panonoodin natin. Ito po ay patungkol sa nangyari dito sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee na maaga po ang girian, no? Kanina po umaga kay Senador Marcoleta at kay Senate President Blue Ribbon Committee na si Papilo Lacson, no? Yan, maaga po ang diskusyon. Pero bago po ang lahat, tapos na po tayo dyan sa na-upload na po natin yung video yun, no? So ito po mga bago na naman pong video. Ito po yung patungkol po na sina Engineer Alcantara na binuging na po niya ang mga dawit sa kanyang mga binibigyan ng kickbacks, no? Kagaya po ni Representative Saldico kung paano niya po kinukuha yung mga 20% kickbacks mula nung 2022 at alam niyo po nung 2023 ginawa pa pong 25%. Yan, sobra. 2023 to 2025, ginawa pa pong 20% ang kickbacks ni Saldico. Ganyan po kalakas, no? So, kung kwentahin nyo po yun, o sa 20% na lang, ang 100 million, no? Sa 20% ng 100 million, edi 20 million po kada proyekto. Ganun po yun. So, ang pagbabayad po, siniwala din po. Siyempre, unahin po yung proyekto bago gagawin nyo, makakakolekta sa gobyerno, di ba? Ganun naman po dyan eh. Kaya yung mga, contractors, mahaba po ang PC nila. Di ba? Kaya kung hindi mahaba ang PC mo, ibig sabihin kung kulang yung budget mo, parang itsipera ka, hindi ka pwede dyan sa mga government project. So, kailangan matibay po, malakas ang mga pondo mo, no? Ganun po yan ang sa government projects. So, ang nangyari po dito, siniwala niya po na sa katotohanan po, kahit sinong mga, alam po natin yan, kahit mga ordinaryong Pilipino, no? Na meron po talagang SOP. Yan po yung SOP na halimbawa ganito po yun. Ako isang contractor, magbibigay po ako kagad ng SOP. Yung paunang bayad kahit wala pa yung kontrata, na para makakuha kang kontrata, bayaran mo na kagad ng SOP. Halimbawa kung ang kontrata na papasukin mo sa bidding 100 million, so ibibigay mo na kagad yung 10% SOP ng 100 million, so magbabayad na kagad ng 10 million ang contractor. So bibigay yung kagad kay Engineer Alcantara. So yun, pagkabigay kay Engineer Alcantara, ibibigay po niya daw kay Saldico. At yung kulang sa mga 25%,
pag nakakolekta na po ang DPWH, at doon po ibabalik yung 15% para kay Saldeco. Ganyan po ang kanilang usapan, no? So yan po ang ganyang video ni Engineer Alcantara. At ito rin pong isa naman ay patungkol kay Erwin Tulfo at kay Secretary of DOJ na si Boying Remulla, patungkol naman sa Witness Protection Program, no? Etong Witness Protection Program para po yung gusto nga i-apply kay sa mga diskaya, dahil po sila ay nagdawit ng mga matataas pong tao, no? Kagaya po ng mga engineer sa DPWH, yan, yun mga lahat po ng konektado, mga congressman, yan, lahat po yan, binanggit po yan ni Colonel Diskaya sa kanyang sworn statement, no? So ngayon po, humihingi po siya ng WPP, for short, Witness Protection Program, kay DOJ Secretary. Ngunit gusto po ni Secretary of Justice na si Boying Remulla magbigay lang po niyang kailangan magbigay muna sila ng danyos o anong tawag doon, yung halimbawa yung magkano yung nanakaw nila, parang gusto munang ipabalik, diba? So yun ang gusto ni Boying. So ang pinaglalaban naman po ni Senador Marcoleta, by the law, nasa lugar po lahat. Hindi niya po pinagtatanggol ang mga diskaya, ngunit sumusunod lang po sa alituntunin ng ating gobyerno, mga batas, no? So ang talagang batas po sa pagkuha ng Witness Protection Program ay hindi mo kailangan magbigay ng ari-arian para makakuha ka lang ng Witness Protection Program. Hindi mo kailangan magbayad, no? Para mag-apply ka ng Witness Protection Program o para mabigyan, di ba? Ganun po ang talagang kung susundin po ang alituntunin ng batas, no, sa rule of law. Yan po ang pinagmamatigas ni Senate Rodante Marcoleta. So sa inyo po mga ka-reaction bay, sino po kaya ang tama? Si Secretary Boying o si Senate Marcoleta, Senador Marcoleta? Palagay niyo po sino kaya ang tama. Pero ako po, kung susundan niyo po talaga, dapat sumunod tayo sa rule of law, diba? Kasi po ang tinutumbok kasi ni Senador Marcoleta ay makabingwit po ng malalaking isda. Hindi lang po yung mga sapsap na isda o yung mga galunggong. Gusto po yung mamahalin, yung mga bigatin. Kailangan po mabingwit. Kung hindi po kasi mabibingwit yun, kung mga lilit lang, andyan pa po yung mga corrupt na opisyal. Nandyan pa po sa taas. So yan po ang gustong gawin ni Senador Marcoleta. Ngunit ewan ko kung mangyayari yun, kasi parang gustong hindi naman kung pagtatakpan ba yung nangyayari ngayon dito sa Senado o paikot-ikot lang. Ganun po ang gusto mangyari yata. Si Senador Marcoleta, alam niyo naman po, mulat sa poll, noon pa talagang maganda ang usad ng investigasyon, di ba? Dito ngayon parang nagkakagulo dahil lang ang daming gustong pumapil at saka yung mga sa Witness Protection Program. Dapat po ayusin na po agad to kasi para managot. Etong isa naman nag-isawsaw, dapat una muna magbayad. Alam niyo po sino yon? Ayan, si Erwin Tulfo. Dapat daw magbayad muna bago makakuha ng Witness Protection Program dahil daw yung ang sigaw ng taong bayan. Ganun ba yun? Oo, tama yun. Sigaw ng taong bayan.
na magbayad ang mga managot. Pero dapat managot, dapat sa hustisya, dapat ipakulong. Hindi magbayad o magganon, di ba? Ganun po yun. Hindi yung magbabayad lang sila. Pagkatapos nun, wala na. Hindi po ganon. Ang gusto namin po, mga kababayan, mga kareaksyon, ang gusto namin, magbabayad sila o hindi, dapat may managot. Importante dyan, may managot. Yung perang babayad, hindi po natin alam kung kailan yon. Pag hindi sila nakabayad, ano mangyayari sa natin? Sa mga investigasyon na to? Wala. Kung wala silang ibabayad, wala silang maibibigay, ano mangyayari? Palagay nyo, kayo mga ka-reaction, i-comment nyo na lang. Kung wala po silang maibigay ng kung magkano kung hindi satisfied po yung DOJ sa binigay. Palagay nyo ba bibigyan siya ng witness protection program? May isisiwala ba yung malalaking tao kung paano po yan? Kung totoo o hindi? Ganun po yun. Pwede mo naman kanselahin pag alam mo naman nagsisinungaling ang binigyan mong witness protection program. Diba? Ganun po. Yun lang. Konting explanation lang po. Ayan. So, ito na po. Ipasok na po natin, no? Ang kay Alcantara, panoorin po natin sabay-sabay. So, yan po. Yung hindi pa po pala subscribe sa ating channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. Isang subscribe lang po, masaya na tayo. Ayan. Pakialam sa batas eh. Ay, sandali lang po. Chotomate. Ito po, kay Alcantara. Aling ko. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanya listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at mga proyektong tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng dito po 1, 2, 3, 4, 5, 6 anim na proyekto po to at ang pagkakatanda ko po to ay 519 million ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ayon po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion 24 million pesos. Billion or billion? Billion, Your Honor. Andito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, bycam lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa bycam, at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa bycam 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan. Noong 2022, ang kaniyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. So yan mga kareaksyon. Ayan, narinig nyo po si Engineer Alcantara, no, ng DPWH kung paano niya po isiniwalat ang hinihingi po ni Representative Saldico kung ilang percent nung 2022 yan 2022 no. 2022 tingnan natin sa 2023. Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabi ko na rin po ito, na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako
nakatayo, opisina. Yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kung Saldi sa bawat proyekto. So yun, yung 2023 at 2020 hanggang 2025, tinaasan pa niya ang porsyento, naging 25%. Ha? So yung mga ibig sabihin po yan, ang halimbawa, kita po ng ang mga budget po, 100 million, meron siyang 25 million, kada 100 million, isang project lang po yan ha. O kung bilyon-bilyon po yan, ilan kung bilyon ang kung 100 billion, edi 25 billion po ang kanyang kinikickback. Ganyan po, ganyan po karami. 22, 23, 24, 25. So 3 years po yan, no? Ito ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto na pasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yun bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman inaipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maapurbahan ng GAA. Pero kapag Ayan po, nasa gaan na po tayo. Ganyan po kagano ninanakaw ang ating mga pera ng bayan. Ang kaban ng bayan, ganyan po. Paano nila ninanakaw? Ganyan, bilyon-bilyon. Ito pong ninakaw nila sa 2025. Umabot po ng 1 trillion mahigit. Eh yung pa kaya nga 2022, 2024. Ilan po kaya ang bilyon yon? Pero ang pinakamalaking nakaw, ito pong 2025. proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino advance na yun. Yun, yung sinasabi niyang advance po, ito po yung galing sa mga contractor. Yung sinasabi ko kanina na pag may kontrata kang nakuha sa DPWH, halimbawa kung 100 million, magbibigay sila ng 10%. No? Hindi ko lang alam kung 10%, yung iba naririnig natin 15%, 20% na kagad na binibigay yan ng mga contractor, ibibigay sa mismong sa kanya, DPWH. Ang DPWH naman ni si Alcantara, ibibigay kay Sandico. Ganyan po ang kalakaran. So, nagdurusa po ang mga contractor din yan. Kaya lang, kasama na rin po sila sa mga anomalya. Kasama rin po yan eh. Pero, hindi po sila yung talagang ibig sabihin, naghahanap buhay po talaga yan. Pero, nagnanakaw din po, pero hindi natin inaano dyan. Ang problema dyan mismo ang ating gobyerno. Hindi naman gagawin ng mga kontraktor, no? Kung wala pong utos ng gobyerno. Di ba? Palagay niyo po ba kayong kung ikaw ang kontraktor, gusto mong kumita? Alam mo naman may pera ka. Di ba? Aanin mo yung pera mo kung hindi mo gagamitin. Kung halimbawa may nakuha kang project sa DPWH, alam naman nila ang SOP. Sasabihin nila, bibigyan kita ng project, 50 million. Yung 10%, advance mo as SOP. Ayan. So, ganoon po nangyayari yung banggitan ng mga pangalan. Para kanino yan, para kanino yun, yung SOP. Diyan po nalalaman ng mga kontraktor, kagaya po ni Diskaya, narinig niya po yan, pero wala po silang resibo. Ang problema lang, sinusulat lang nila yung bayad. Kung halimbawa, ledger, ganun lang po. Kaya si Diskaya, meron po silang ledger sa mga lahat ng binabayaran nilang
SOP, no? Yan po yung standard operating procedure. Kahit po saan pong sa kahinata ng gobyerno, halos meron po atang SOP ngayon. So sana po lahat po yan ng SOP mawala na po yan, no? Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin, ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po yun. Na doon ko po dadalhin. May isa o dalawang beses na dinala po sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kakanan, makikita na po yung bahay. So yun po, napanood po natin yung kay Engineer Alcantara kung paano niya po isiniwalat, no? Yung kay Saldico. Pero alam ko po marami pang binulgar na politiko, no? Pero iano po natin sa susunod po nating mga video yun, no? Mga uploads, no? So yun, i-comment nyo lang po sa comment section, no? Sana po huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share. Yun, pindutin kagad ang subscribe button. Ayan. Eto na po. Sometimes you have to bend the law. Ayun. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Hindi ko alam kung nakikinig ko tayo lahat. Yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. A couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. Ayan po, ito na po yung sinasabi kong sa Witness Protection Program na kailangan daw i-bend ang law. Ayan, kaya nga nabanggit ni Erwin Tulfo, i-bend daw yung law. Kasi dito binabaluktot na yung patakaran, no, sa ating saligang batas. Tingnan natin kung anong ididepensa po ni Secretary Boying Remulla sa pagtatanong po ni Senador Marcoleta, no? But sa akin kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala nga sa batas. Yung requirements for admission to remittance protection. Restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout dyan depending on the case. Na hindi namin pwede i-layout dyan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the Mr. Secretary. financial status of the Filipino people of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of... No, sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask,
In a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao because it is impliedly instituted, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Ay pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. Ay thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am At the arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? You speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Santo from Maguire. the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there's restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It can come before. or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyo babaguhin ang Sir, batas, we Mr. are Secretary. operating on a unique set of facts, and when we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very sorry, sir. ako Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law. Boom! Yun! Narinig mo yan, Secretary Boying, ha? Anong sabi niya? Hindi mo kailangan palitan ng rule of law. Yan ang ibig sabihin. Hindi mo kailangan ibaluktot ang law. Dapat sundin ang law. Kahit na nasa DOJ ka, kailangan sundan mo yung law. Tignan natin, ano pa sasabihin sa iyo ni Senador Marcoleta, ha? Mr. Secretary, you may be disbarred from doing this. Yan. Sinabi ni Senador Marcoleta na maaring madisbar si Secretary Remulla sa paglalagay ng batas sa kanyang sariling kamay. Yan po. Totoo po yun eh. Tingnan niyo po. Halatang halata na mismo. Mismong sa kanya na nanggaling. Depende po daw yan sa mga patakaran nila sa loob siguro ng SOJ. Depende sa mga witness protection. Oo nga, depende. Pero kailangan mo pa rin sundin. Kailangan pa rin pong sundin ang batas. Yan po ang sinusunod po ni Senador Marcoleta. No? Ayan, sinabi nga po niya, maaring ikakadisbar niya po pag hindi sumunod. Tumawa lang po si Boying Remulla. Siguro malakas po, no? May pinag-ano, kaya kaya niya pong gawin yung gusto niya siguro. Ewan ko lang, ha? Tanong natin yan. Yan po ang tanong natin. At tanong din po yan ng ating mga ka-reaction by. Tanong ng bayan. It's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, sir. If it is what you wish to happen, that you may proceed. Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution. Etong si Boying talaga, mahilig magbaligtad. Sana po yung mga nakakaintindi rito, no?
ang opinion, hindi po opinion yung kay Senador Marcoleta. Siya po ay tumutuwid sa ating batas, no, sa sariling batas ng ating gobyerno. Samantalang si Boying, sinasabi niya, opinion daw ni Senador Marcoleta. Ulitin po natin, hindi niya po opinion yun. Ito po ay galing sa batas. Ito po nasa saligang batas. Samantalang itong si Boying, siya nga bumabaluktot sa batas. Dapat siya may opinion, hindi yung si Senador Marcoleta. Ay, naku po, no? Bakit po nagkaganon ang ating gobyerno? No? Opinion ito, I am That is your option, sir. It is what you wish to happen. That you may proceed. Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. Tama. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Ayan po, dyan po napasabak sa mga tanong po ni Senador Marcoleta, itong si Boying Remulla. Ayan, hanggang sa dinadaan na lang po sa tawa. Ayan. Sino po ang tunay na may opinion? At sino po yung tunay na sumusunod sa batas? Ayan. I-comment nyo na lang po sa comment section. Ayan. So, yung hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share. At dito muna po magtatapos ang ating video. So, hintayin nyo po yung mga susunod nating uploads, no? At maraming salamat po sa inyong panunood, mga ka-reaction bye.